Okay, magandang araw, ah, mga ka-impact, mga ka-impacto. So, ayan, no, kita nyo naman, wala nang intro-intro. Ah, Basa nyo naman. Sige, basahin ko na muna to, guys. Sabi ni SP Cheese Escudero, "Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or you just want a conviction?" Yan yung sinabi ni SP Cheese Escudero patungkol dito, no, sa ah, pagdidesisyon nila sa nilabas ng Korte Suprema na immediate na pagpapahinto dito sa ano niya, sa hearing niya dito sa may Senate, para yun, hindi na maituloy yung impeachment. Nakakalungkot, ayun nga, na-archive na yung impeachment. At least sa ngayon, hindi na matutuloy ang impeachment. Pero we hope and we pray na mabago pa yung desisyon ng Supreme Court, no? Dahil merong uh, motion for consideration na uh, tawag dito, inhihain ng ilang matataas na former syempre leader ng bansa, especially yan sila yung senior associate justice, former senior associate justice na si Antonio Carpio, marami pang iba, syempre yung House of Representatives na nandyan din na nagpasa ng MR. Pero to, gusto ko lang bigay ng komento rito, no? Kasi sinabi ni SP Cheese, kasi nakakalungkot. Maaring yung pinatutungkulan niya rito, mga ilang tao, mga kasamahan niya sa gobyerno, especially dyan sa lower house or House of Representatives, no? Maybe yan yung sinabihan niya na gusto niyo lang ba ng paghihigante? Gusto niyo ba talaga ng katotohanan o gusto niyo lang ng paghihigante? 'Di ba? O gusto niyo ba ng trial o gusto niyo lang ng conviction? So, punta muna tayo dun sa isa. Siyempre, bilang ordinaryong Pilipino, na walang posisyon sa gobyerno, nagtatrabaho, 'di ba, ng maayos, 'di ba? Ang isang ordinaryong Pilipino gusto ng katotohanan, 'di ba? Pinag-uusapan dito hindi piso, hindi 2 piso, no? 600 million na ginamit na hindi maipaliwanag kung saan. So, ngayon sasabihin mo ba na are you fighting for truth? Kung yung sasabihan niya patungkol lang kung ang kausap niya is yung mga nasa lower house lang or yung mga congressmen na nag-file ng impeachment, maaaring maintindihan ko siya. Pero kung sasabihin niya to sa harap ng mga Pilipino, ibang usapan to. Which is, yun naman yung nire-represent nila dapat. At yun yung pangunahin na interest na dapat na tinitignan nila. Interest ng taong bayan, hindi interest nila o hindi interest ng iilan. Dahil syempre, kung tayo kausap nito, yes, pinaglalaban natin yung katotohanan. And then, ang question ko, sabi niya ganun, or are you just simply after revenge? Ngayon, kung tayo kausap niya, bakit naman tayo magre-revenge? Kaya nga gusto nating malaman yung katotohanan. 'Di ba? So, dapat yung mga bagay na to, yung mga sinabi ni SP Cheese, sana bago niya sabihin to sa ilang kongresista, sana isipin niya muna kung ano yung nasa isipan ng mga tao na gusto ring malaman yung totoo. 'Di ba? At the end of the day, hindi naman to revenge eh. 'Di ba? Kung totoo namang ginawa. Kung totoo. Kaya nga gusto nating malaman, 'di ba? Pero kung hindi naman, kaya nga may hearing na sana tinuloy nila. At kung confident naman sila, 'di ba? Na hindi ginawa ni BP Sara 'yon. At kung may papaliwanag naman ng maayos, kung confident naman sila, 'di ba? Maa-acquit. So bakit ganun? Bakit parang ayaw nilang ituloy, 'di ba? Kung yung mga senador na to is
interest ng taong bayan yung ano. Halimbawa, isipin na lang natin tayo yung nasa posisyon bilang senador at wala tayong kinikilingan talagang tao o matataas na opisyal, wala tayong pinoprotektahan, serbisyong katotohanan, hindi, joke lang. Wala tayong pinoprotektahan, di ba? Laging ang isip natin yung taong bayan, di ba? Kung gusto malaman ng taong bayan, at the end of the day, kung wala namang kasalanan to si BP Sara, di ma-acquit naman to eh. Di ba? Ganun lang naman siya kasimple, di ba? Sabi niya, do you really want a trial or you just want a conviction? So again, bakit parang ayaw mong i-convict? Kung totoo naman, 'di ba? Siyempre, pag nag-trial ka at guilty, dapat ma-convict. Hindi naman pwedeng nag-trial ka tapos nandiyan na yung mga ebidensya tapos hindi mo i-convict. 'Di ba? So, nakakalungkot kasi imbis na tayo yung nire-represent nila, nire-represent nila yung mga iilang tao rin na nakapaligid sa kanila, na imbis na tayo yung iniisip nila, no? Hindi naman tayo nagre-require ng perfection eh, 'di ba? Wala at the end of the day, wala namang perfecto talaga na tao. Pero syempre, makikita mo yung mga namumuno kung yung taong bayan ba, yung interest ba ng taong bayan yung iniisip nila. 'Di ba? Parang barya na lang sa kanila yung 600 million eh. 'Di ba? At nakokondisyon na tayo sa ganung ano. Itong mga bagay na to, history na to, guys. Nakakalungkot kasi dadating yung time sa future pag pinag-usapan yung mga ganitong amount, 600 million, 1 billion, wala na lang. 'Di ba? Parang naging common na yung pagkuha ng pera sa kaban ng taong bayan. So, ayun guys, siguro wag nating sukuan yung gobyerno. Sa halip, syempre, mas lalo pa tayong manalangin, no? Ilapit sa Panginoon tong mga ganitong bagay. Kalungkot kasi nakikita natin in front of our eyes yung mga ganitong bagay-bagay na yung mga tao nagiging self-centered na. Inuuna muna yung kanilang mga sarili bago yung interest ng iba. So yun guys, hanggang doon lang. Medyo minadali ko lang to, pero umabot na ng 8 minutes. Ayan. So balik tayo after 2 weeks. Meron lang kaming pupuntahan. So maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Babush!